Medyo mahirap magtagalog guys, no? Pero susubukan ko kasi meron tayong pagkikwentuhan ngayon. So this is based on a true story from one of our students na nasa Korea na ngayon guys. Kakarating lang niya last week. Kasi I found na yung story ni Sir very inspiring, no? Para po ito sa mga gusto din makapunta sa South Korea para makapagtrabaho doon na somehow nakaka-feel ng negativities along the process. Yung story ni Sir guys, 3 beses po siyang nag-exam sa DMW ng Korean language, and sa pangatlong beses niyang pag-exam, doon pa lang po siya nakapasa. And yun nga, finally nasa Korea na siya ngayon nagtatrabaho. Anyways, sa mga hindi pa pala nakakilala sa akin guys, I am Nick and galing din ako sa South Korea, isang OFW dati, na ngayon umuwi na. Nasa Pinas na ako, nagfo-focus na lang ng business ko after working in South Korea. And yung business na ginagawa ko ngayon is nagbibigay din ako ng service sa mga tao na gusto din makapunta ng South Korea kagaya ko. Okay? So, yun. And since galing ako ng South Korea, guys, so napagdaanan ko din yung proseso, yung legal na proseso po ha, okay? Yung legal na proseso. So, therefore, may isi-share ako. Okay? So, yun. Let's highlight the story of Sir John Sigura. So, I actually got a permission to share his identity. So, Sir John Sigura, thank you for allowing me to share your very inspiring story. So, way back 2022 guys, March 1. So that's the first time nung nag-reach out siya sa akin sa Messenger. So nag-ask siya kung ano ba yung proseso, yung mga requirements para makapag-apply sa South Korea. So that's why I invited him to join sa aming orientation kasi doon ko po i-share lahat guys, no? Doon ko po sinishare lahat yung process, yung requirements, so lahat-lahat na po. So nag-attend naman siya guys. I told him, ayun nga, sa DMW lang tayo mag-a-apply sir. And sinabi ko din sa kanya kung ano lang yung mga limitation namin as Korean language centers. So para mas klaro. And then after ilang days guys, after niya makapag-attend ng orientation, so nag-reach out uli siya sa akin. Nakapag-decide siya na magsubukan niya itong opportunity na ito. So yun, sumubok siya. So we started from learning the Korean language, no? Kasi mag-e-exam eh. So on that year, on the same year, 2022, nagkaroon ng exam. So nag-register kami, yun nakapasok, and then nakapag-exam siya. But sad to say, on the first try, hindi siya pinalad. No? So bumagsak sa exam, and nag-effort, pero kulang pa yung effort. No? So nag-effort naman, pero kulang yung effort para pumasa. Okay? And then, yung mga kasabayan niya guys, sa school din namin, yung iba pumasa. So siguro ginawa niyang inspiration yon para hindi sumuko. Para sa susunod na exam, siya naman yung papasa. Oo. So kasi hindi naman ibig sabihin guys na pag bumagsak ka ng first exam, so hindi pa totally close yung door, pwede mo pa rin subukan yan, no? And it does not give you bad record sa DMW, no? So meron kasing iba guys, iniisip nila na what if bumagsak ako sa exam sir, tapos magti-take ako ng new exam sa susunod, magkakaroon ba ako ng bad record? So hindi po guys, no? Hindi po. Okay? On 2024, nag-exam uli siya guys, no? Pero that time, wala na ako sa Pinas kasi bumalik ako sa South Korea, nagtrabaho uli, no? So bumalik ako that time. 2023 guys, 2023, sorry. On 2023, next year, so yun, bumalik ako sa Korea and then nagkaroon uli ng exam guys. So nabalitaan ko na mag-e-exam uli siya. Ayun. And then, on that year, same, hindi din siya pinalad sa pangalawang pagkakataon guys. No, so instead na sumuko, grabe din yung persistence ni sir, no? Grabe din yung pagkamatigasin ng ulo niya kasi hindi siya nagpatinag eh. So tuloy na tuloy pa rin siya. So that's why on 2024, yun, last year, nag-take uli siya ng exam. And that's the time din guys na umuwi na ako galing ng South Korea para for good na dito sa Pinas. And then, nung bumalik ako guys, nagre-review na siya. Oo. So, nag-aantay din kami ng exam that time. No? So, nagre-review siya. So, habang nagre-review siya guys, napapansin ko na yung pagbabago sa kanyang ugali. No? So, the way siya sumagot, so marami na siyang improvements. No? So, kasi, honestly ito honest assessment ko sa kanya. Nung first year niya, yung una niyang time na nag-exam siya, nafe-feel ko talaga sa kanya, nakikita ko talaga sa kanya na he's not that serious
Oo, parang kasi bata pa hindi pa seryoso. So yun yung personal assessment ko sa kanya as a trainer. So yun. And then, na-compare ko yung pagbabago sa kanyang ugali, guys. No, sa training, no? Kasi the way siya sumagot, the way siya makinig, is talagang nakafocus na siya. So, nakikita ko talaga na nararamdaman ko na talaga yung 2024, yung last year, is talagang year na niya ito. Talagang papasa na ito. Nararamdaman ko na yung student, nakikita ko sa kanya na ito papasa ito. The way siya, kung paano siya mag-act during the training. Okay? So, may personal assessment po kasi akong ganyan. Okay? So, kasi napagdaanan ko yan, guys. Okay. So, yun. On the third try, nag-exam na siya sa 2024, pumasa na siya, guys, no? So ayun, finally pumasa na siya sa kanyang pangatlong pagkakataon, and this year lang na-hired siya, guys, and last week kakarating lang niya sa South Korea, and as of now, since bago pa si sir, nasa period of adjustment pa siya. Okay? So I would like to congratulate you, Sir John, na kasi finally nandyan ka na sa South Korea, and also I would like to congratulate other mga kababayan natin na kakarating lang sa South Korea, and expect na challenging yung buhay dyan sa abroad, and nasa period of adjustment pa kayo ngayon. So you will feel homesick, ganun, makakaramdam kayo ng talagang ibang buhay kasi you are living in a different world na merong ibang culture, merong ibang language, so merong ibang katrabaho, ganun. So you will do a lot of adjustments. Okay? So isa lang yung sure naman, ang buhay sa abroad, hindi talaga siya madali. No, based on my personal experience. So hindi siya madali, guys. Pero worth it siya. It's based on my personal experience. And advice na rin, guys, sa mga gusto makapunta ng South Korea, habang habang qualified kayo sa age, no, kasi may age limit yan. So as long na you are qualified, you can try this opportunity. So yung pagkukurya kasi, talaga yan, guys, pang desidido lang talaga yan, no? Kasi maaari kang sumuko in the middle of the process kapag half-hearted ka sa pagkukurya. So yun lang, and again, congratulations po sa lahat.